We are not doomed. I tell you. Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi pumapalag. Wala tayong dapat katakutan na, ay, yung AI, parang naghahari na sa mundo natin eh. Hindi. Huwag kayong mabahala. Alam niyo kung bakit? Kasi forever namang hindi magiging perpekto ang tao. At saan ba nakukuha ng AI ang katalinuhan nito? Diba sa tao lang din? So kung yung tao patuloy na nag-aaral, natututo, umuunlad, ganun din ng AI. Kung walang hanggan yung ating development bilang isang human race, wala ding hangganan sa pag-i-improve ng AI. Kasi kung meron man, illusion yun. So huwag kayong matakot sa nagiging representasyon ng AI o ano pa mang advanced technology sa mga napapanood yung movie. Image lang yun. Vision lang ng isang creator. Hindi siya yung totally na mangyayari. Marami naman ng naging predictions, di ba, na matatapos na daw yung mundo noong December 12, 2012. Pero anong taon na ngayon, di ba? Kaya yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Kailangan bang katakutan ng AI? Huwag kayong mag-alala, may mga nocturnes, hindi pa katapusan ng ating lahi. Forever na ang mga tao, sila pa rin ang magde-decide kung ano yung magiging kapakanan, magiging limitasyon, okay? Magiging sitwasyon ng AI. Kasi napapansin ko din, yung mga katulad ni, sino ba to? Yung nagpauso ng flip learning, si Mr. John Bergman yata. Nakalimutan ko kung tama yung pagkakapronounce ko na apelido niya eh. Pero napapansin ko, hindi lang siya eh. Pati mga ibang mga content creator, merong nostalgia, no? Hindi siya tuwirang na i-express, pero sa mga selection ng topics ng mga napapanood ko at napapakinggan, at pati nababasa, parang ngayon sa habang umuusad yung development ng technology, merong pagnanasa na bumalik sa analog, bumalik sa kung ano yung tao bago naging advanced sa technology. Yung mga panahon na may analog controllers, yung panahon na naglalaro ng taya-tayaan mga tao. Pansinin nyo din sa mga school, di ba? Hanggang ngayon, bawal pa rin gumamit ng cellphone sa loob ng classroom. Tapos, pag ginawa mo, kuha. Saka, andoon na rin yung napapansin ko mga lumilipad na content nowadays, yung promotion ng isang lifestyle kung saan nag-digital detox ka, lumalayo sa screen. Kaya isa pa yung dahilan kung bakit hindi dapat tayo nangangamba na, ay, baka mawala na ako ng trabaho dahil sa AI na yan. Then, nocturnes. At isa pa, pagdating sa kalakasan, hindi ma-replicate ng AI ang kakayahan ng ating katawan na mag-recover. Kung mabalian ka man, masugatan, I don't think magagaya ng AI yan totally. Kasi ang AI dependent sa ating mga tao para ayusin yan kapag nasira. Tapos kapag nagkaroon ng hallucination, dapat i-correct mo para matuwid yung pagkakamali. Pero kapag human body system ang pinag-uusapan, automatic na yan kapag nabalian, sabay, hilom, yung pagtubo ng bagong buto at saka pagdidikit dun sa kung saan nabalian. So, huwag kayong mag-alala, nocturnes. Kung iniisip ninyo na katapusan na ng ating human intellect, doon ka nagkakamali. Kasi yung AI, forever na kailangan tayong mga tao. At ano dapat ang mas iniisip natin mga tao? Huwag nating isipin na tayo mapapalitan ng isang machine. Kahit yun yung parang naghahari na representation sa media, representation lang yan. Kaya yung pagiging tunay na maskulado, nagsisimula yan sa diwa. Naniniwala ako na ang pagkalalaki, hindi nakabatay sa kung gaano ka-flashy, kung gaano ka-alpha tingnan sa harap ng camera. At yan isa pa dapat natin ipunay, yung representasyon ng pagkalalaki. Bakit parating yung puro alpha na lang, 'di ba? Well, dati yun. Dati puro alpha male, yung talagang 'di ba, yung pamacho, yung may 6-pack, 8-pack, ano pa ba, yung basta yung parumbado magsalita, etc. Pero ngayon, parang yung nakikita kong representation ng pagkalalaki, yung feminine side na. Okay, pwede natin pag-usapan yung tungkol sa performative masculinity sa susunod na episodes. Pero isa pa yung manifestasyon kung bakit dapat hindi tayo matakot sa AI. Kasi
ang AI, prati lang naman din yan na natututo. At isa sa mga skills na sa tingin ko, okay, na meron yung AI na wala minsan yung tunay na lalaki ay yung aminin yung pagkakamali. Yung AI nga minsan pag tinatanong ko, tapos mali yung sagot, tapos kinokorek ko, inaamin naman na, ay, oo nga, tama, buti napansin mo. Pag tunay na lalaking tinanong mo, kailangan andun yung pressure na, ay, dapat alam ko yan, hindi ko dapat aminin na nagkakamali ako, na limitado yung alam ko. At least yung AI, in fairness to AI, alam niya kung paano aminin yung kanyang limitasyon na, ay, hindi ko maaari i-discuss yan kasi, okay, offensive sa guidelines ng community guidelines ng internet. Pag ibang lalaki tinanong mo, yung tunay na lalaki, parang di marunong lumugar Kaya minsan, mas lalaki pa nga ang AI kaysa sa tao Sa talagang lalaki, pagdating sa ganung aspekto. So, dapat, isa sa mga skills siguro, kung meron man tayong dapat matutunan sa AI, yung kakayahang umamin sa limitasyon. Comeback episode to. At ganito ko naisimulan na hindi perfecto, hindi filtered. Ito lang, isang hamak na lalaki na nasa isang munting espasyo, mag-isa, na kinakausap ang isang camera na matagal kong iniwan. Matagal kong hindi kinausap. Sige, parati ko naman dala yung camera kasi cellphone to pero ngayon ko lang ulit nakausap ng ganito. At na-miss ko Naisip ko na gawing bongga yung comeback episode. Kaya tumagal ako kasi iniisip ko, paano kaya sisimulan yung comeback episode? Kasi nga, comeback Andoon yung expectation na dapat flashy. Naisip ko, parang, for a change, ipakita ko na lang kung ano yung hilaw. Ano yung raw? Kasi, ang dami-dami ng mga content na AI generated. At, isa pa yung dahilan kung bakit dapat hindi tayo matakot sa AI, na palitan tayong mga tao. At doon pa rin yung pagkahumaling ng mga tao, mga mananood sa authentic, sa totoo. Sa hindi algorithmic, sa hindi, kaya ang linis-linis kasi AI. Yung parang ano ba yan? Naging manika na tuloy ng mga nakikita natin sa screens. Dahil at least ito, hindi ako manika. Totoong tao ako. Nakita nyo, di ba? May mga imperfections ako sa aking katawan. Yung mga personally na nakita na ako face to face, di ba? May mga tigyawat din ako sa katawan ko, sa mukha, sa likod. Pero never ko naisip minsan na kahit acknowledge ko na marami akong tigyawat, di ko rin makuha na sabihan yung sarili ko na pangit ako. Hindi. Kahit sabihin, kasi okay lang naman sa akin kung may ibang magsasabi na pangit ako, fine. Opinion nyo naman yun Asa the beauty is always in the eye of the beholder, ika nga. Pero ako'y naniniwala na pagdating sa kapangitan, paano kaya ko yung kapangitan na iyon, isang paraan, parang salamin lang din, para turuan yung iba na tingnan din yung kanilang mga imperfection. Kasi kahit sabihin natin ang kinis-kinis ng balat, sabihin natin ang perfect ng bone structure, pero pag nakita mo, parang, ano ba to? Parang AI lang din, di ba? Kaya, mukhang sa nakikita ko, yung nagiging direction ngayon ng mga internet trend na hindi masyado na pag-uusapan, o siguro, ngayon pa lang na pag-uusapan, yung pagkahumaling sa nakaraan, yung pagkahumaling sa hilaw, sa hindi perfecto, hindi filtered, hindi, kumbaga, yung hindi binalatan. Okay, yung as in nandun pa yung balat, warts and all. And it's just reassuring na dahil may ganong pagkahumaling yung market sa media, parang naaalis na unti-unti yung pressure sa mga lalaki na magkunwari. So yung dating mala alpha na imahe, probably we should head back to that person inside of ourselves. Okay, pati mga babae na nakaka-relate din sa message ko or yung mga hindi naman talaga lalaki per se sa pangatawan, pero andoon yung acknowledgement na meron siyang tinatry na itago sa iba or dinideny na pagkatao sa kanyang kaibuturan ng sarili para sa inyo to. What if hindi siya perfect?
hindi ka perfect kasi no number, no money can ever buy what you have there inside. Paano kaya kung dahil hindi ka perfect, hindi ka magagaya? Dahil hindi ka perfect, hindi ka pagnanakawan. Walang ibang nais magnakaw sa isang bagay na hindi naman attractive, di ba? Kaya yung lack of knowledge, or sabihin natin lack of beauty, yung mga pagkukulang na yan, mga imperfection na yan, I think it's something that we should be grateful for. Kasi kung perfecto tayo, doon lang tayong kabahan. Kasi I'm sure, when it comes to perfection, magagaya din yan ni AI. Pero for as long as the human race remains flawed, remains unreliable at times, yun yung kapanatagan natin ng loob na kailanman hindi tayo mapapalitan ng AI. Hindi ako nagpa-promise madalas, no? Hindi ako nagbibitaw ng anumang klaseng salita. Pero ito, mabibitiwan ko na I promise you, for as long as we remain as we are, we remain human, na mislead, na exage paminsan-minsan o lagi, unaware, ganun din ng AI. So, no. Hindi tayo mapapalitan ng AI. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi na pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatili